sa ating Food for the Soul muna and Food for the Spirit before we begin the beginning. I always say that before we start. Okay, bago tayo magsimula sa ating talakayan today sa mga balitang naglalagablay, matotoong mga balita at marami pang iba. Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Okay, kumusta ho? Lagi bang sumisiksik pa rin sa ating isipan? Bumabalik pa rin ang mga nakaraan? Aba, nakaraan ha? Mga nakaraan po natin. Yan ba bumabagabag sa inyo? Hindi mawala-wala sa isip nyo yung mga nangyari sa nakaraan 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, 2 years ago. Past is past, sabi nila. Pero ganun pa rin. Sabi ho, your past does not define you. God does. Ulitin ko ha. Your past does not define you. God does. Ang sinasabi ho ngayon sa atin, every mistake, every regret, every moment of pain has been covered by the grace of God. Amen? Amen. Sabi ho, the enemy, ang kalaban, would love for you to stay stuck in what's already been forgiven. Tuwan-tuwa ho ang kadiliman, mga kaibigan. Kung palati tayong gano'n na binabalik-balikan natin ang mga nakaraan, maling nagawa na nakaraan, mga bagay na nagkamali po tayo, ikinatutuwa ho ng kalaban ng kabutihan. Diba? To keep your heart weighed down by what you cannot change. But God is calling you forward. God is calling us forward. Why? Because He is not dwelling on our past and neither should you. Okay? Hindi ho gano'n ng Diyos. Hindi ho niya binabalikan ng nakaraan, partner. At sa mga nakaraan na yan hiningi natin ang tawad, patatawarin po tayo ng Panginoon. The Bible reminds us in Isaiah 43:18-19. Ito pong sinabi, do not remember the former things, nor consider the things of old. Yung mga nangyari na ho sa buhay mo, nakalipas na. Sabi niya ho, behold, sabi ho ng Diyos, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? It will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Remember, God is always at work, bringing new life to each and every one of us, new opportunities to each and every one of us, and new purpose to each and every one of us. So ganito lang yun, Darlene. Ang sinasabi, when you surrender your past to God, you free yourself to walk fully in the future He has planned for you. May plano ang Diyos Diba? May plano ang Diyos. Ang sabi ho sa Tagalog, ilibing mo sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon sa buhay mo. Masdan mo ako'y gagawa ng isang bagong bagay, sabi ho ng Diyos, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Baka hindi nyo pa nararamdaman, hindi nyo pa nakikita dahil hindi nyo pa na-feel. Diba? Paano hindi nyo na-feel? Hindi nyo pinagkakatiwalaan ng Diyos, wala kayong tiwala sa Kanya. Ano sabi niya sa dulo? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sa buhay po natin yon, mga kaibigan. Okay? Sige po, maraming pagsubok sa buhay, but remember, sabi nga nila, hindi ibig sabihin na sa buhay po natin ito, nandyan ang Diyos sa atin, wala nang pagsubok. Meron pa rin po. Hindi ho mawawala yung pagsubok sa buhay po natin. Dahil dyan nakikita yung katatagan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Dyan po natitest ang ating pananampalataya. Na yan lamang ho nagko-connect, mga kaibigan, nagkukonekta sa atin sa Diyos, yung pananampalataya, yung ating faith, mga kaibigan. Alright? So, yan po ha.
Kung ano man ang meron noong nakaraan, kalimutan nyo na yun. Kung may nagawa kayong mga mali, ihiling nyo sa Panginoon na patawarin ho kayo because ang Panginoon naman po'y Panginoong mapagpatawad eh. Mahal na mahal po niya tayo eh. Okay? So yun lamang po yung gusto nating i-share today. Alright? Hayaan natin ang Panginoon na siyang mamuno, maghari sa ating puso, at siya yung mag-guide sa atin, sa ating mga plano sa buhay, sa mga hinihiling po natin para sa ating pamilya, sa ating kalusugan, kanino, sa ating bansa, di ba? Sa buhay po natin ito, sa tinatahak po natin ito. Amen ba yun? Amen. Alright, so dahil dyan, maraming salamat po sa inyo and purihin po ang Panginoon today. Once again, don't forget, today, Monday, God is first. Let's put God first sa ating mga priorities ngayong araw na ito. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK Alright. sa 774.